Ang kilalang social media personality na si Finest China ay tila nasasangkot ngayon sa mga allegations at siya umano ay nagpapanggap lamang na isang rich billionaire. Para sa mga hindi nakakaalam, si Finest China ay sumikat dahil sa mga kwela niyang skit noong panahon ng pandemya at mas lalo pa siyang nakilala dahil sa mga content niyang kumakasa sa mga challenges na ibinabato ng kanyang followers na ang kadalasan ay milyon-milyon ang halaga na inilalabas niya. Tulad na lamang ng isa niyang nag-viral na video kung saan ay challenge siya ng isang netizen na gumastos ng 1,000,000 sa isang araw pero nahigitan pa niya ang 1,000,000 dahil bumili siya ng bagong pick-up truck na nagkakahalaga ng mahigit 8,000,000 pesos. Maraming netizens ang naaaliw sa mga video niyang ito kaya naman mabilis na dumami ang kanyang followers at hanggang sa namamahagi na rin siya ng giveaways at tulong financial sa mga piling netizens na nangangailangan. Pero hindi naman nakaligtas ang social media stars sa mga mapanuring netizens kagaya na lamang ng self-proclaimed pambansang marites na si Christian Ocian Gaza. Nagsimula sa pa-blind item ni Sian na animoy ibinuking ang isang social media personality na kunyaring namimigay ng milyon-milyon sa napipiling followers. Si Nech Ite na isang medyo sikat na personality ang umiidolo sa PCSO at kunyaring namimigay ng milyon-milyon sa kanyang chosen followers pero yun pala ay binayaran lang niya ng 5K yung tao para magpanggap na may nareceive na 1M from him. Matapos ang blind item na ito ay ipinost naman ni Sian ang isang video ni Finest China na bumibili ng dream car niya na nasa milyones ang halaga. Ayon sa pambansang marites, walang masama kung nagpapanggap ka na mayaman, kanya-kanyang pautot lang yan for the sake of clout and social media branding. Basta huwag lang masyadong halata, dapat may class at hindi bakya para mapaniwala mo kaming lahat. Kasi kung pananalita mo pa lang ay parang lumaki sa squatters area, hindi convincing na ikay galing sa mayaman na pamilya. Dapat i-improve ang characterization para tumaas ang value ng brand. Huwag din impulsive sa paggawa ng content para hindi mabutasan at hindi mapahiya. Pagplanuhan maigi, gamitin ang utak at huwag pabigla-bigla. Before you upload as yourself, pa-justify ko pa ba ang post na ito? Kapanipaniwala ba? Hindi ba ako magmumukhang tanga? Hindi ko ba ito ikakasira? Sinagot naman ito ni Finest China kung saan shinare niya ang mensahe ni Sian sa kanyang FB page. Sinagot naman ito ni Finest China kung saan shinare niya ang mensahe ni Sian sa kanyang FB page. Iginiit niya na wala siyang nilokong tao at handa rin daw siyang maglabas ng resibo upang patunayan ito. Thank you Kuya Christian, okay na po. Wala naman po akong niloko sa mga natulungan ko at sa mga giveaway ko po. And yes, as a content creator since 2017 po, syempre part na rin po iba na script for entertainment po and with exaggeration. Ayaw ko na po makipagtalo, sorry din sa mga nasabi ko. May mali rin po ako sa iba, inaamin ko, pero lahat po ng binili ko sa akin po talaga yon kuya. Di ko ginagawa to para magmukhang nakakaawa, pero I know you understand din po as a content creator po. Pero I respect you for this. I'm sorry for the things I said sa social media. Panindigan ko po lahat ng ginawa ko, pero sana maintindihan nyo wala po akong niloko sa mga binili or tinulungan ko po kahit po pakita ko po kuya. Pero I hope we can fix this in a calmly manner whatever the problem is. God bless po kuya. Subalit hindi lamang ito ang ibinabato na issue sa social media star. Ine-expose din ni Sian ang mga screenshots ng conversations sa kanyang Facebook page ang pakikipag-collab ni Finest China sa isang restaurant sa La Union. Base sa screenshots, 14 packs ang usapan at ex-deal ito kapalit ng shoutout pero 20 packs umano ang dumating sa restaurant para kumain. Kaya naman ang ilang netizens ay taas kilay kay Finest China. Bakit pa daw nakikipag-ex-deal ito kung totoong mayaman ito at siya pa daw umano ang unang nakipag-reach out sa nasabing restaurant? Siya pa talaga nag-PM, hahaha, pagkain na lang ex-deal pa gusto. Si Tito Mars, isa ring kilalang vlogger at ibinuking din ito na hindi totoong sumakay si Finest China, sakay ang United Airline pauwi ng Pilipinas. Instead ay sumakay ito ng Philippine Airline. Taliwas kasi ito sa ipinakita ni Finest China sa kanyang vlog nang mag-book ito ng ticket. Nag-book siya sa video ng United Airline First Class kung saan nagkakahalaga ang ticket ng almost 900,000 pesos.
Ang ending ay hindi talaga umano kapanipaniwalang mayaman ito at nanloloko lang ng tao. Yung mga naniniwala lang naman kasi doon ay yung mga taong umaasa na maaambunan ng grasya. Isipin mo nga naman 1M ipamimigay lang, yung mga mayayaman nga dito sa Pinas walang ganon, siya pa ba? Baka nga naman totoong mayaman siya pero nasobrahan lang sa pang-uuto sa mga viewers. Nagustuhan siya at bumuhos kaagad followers ng mabilisan dahil sa challenges niya. And akala totoo tapos hindi pala, di panloloko. Baka bumagsak na karir niya soon. Pumalag naman si Finest China ayon sa kanya. Bagong issue na naman, sige po, hehe, bakit kita i-shoutout ng libre may bayad po postings ko, ano po kayo, sinuswerte? Pakainin mo kami ng libre, i-advertise namin kayo. O diba, ex-deal nga diba, di porket mayaman, puro waldas ng pera. Alam mong marami kami ng family ko, expect mo 2 to 3 lang dadating, may pagka, lol. Mag-isip tayo kung business owner ka dapat, alam mo yan. 7K di ko kaya bayaran, hahaha. Mi, ikaw ang mag-favor, ikaw ang mag-accommodate sa amin, joke kami. Suportado naman si Finest China ng mga ka-empire niya at nagpahayag pa ng simpatsya para sa internet star. Huwag mo na sila pansinin, basta napapasaya mo kami, okay na kami doon. Lahat naman kailangan ng tulong, pero hindi mo sasagutin lahat ng pangangailangan nila. Love you, Finest China. Sana maging matagumpay ako sa buhay, gagawin ko ang ginagawa mo. Huwag kang mag-alala, support kami sa'yo. Wala namang nagagawa yung sisiyan kundi manira ng ibang tao. Yun yung content niya, yung mag-expose ng kasiraan ng iba. Pero kung makapagsalita, kala mo naman ang tino, hahaha. Mi, Finest China, ka-level mo na kasi mga actors and actress kaya ganyan lahat ng mga sikat. Gagawan at gagawan ng story yan, don't worry sa buhay ng tao. Kasama na yan kaya dyan ka lalong lalakas at maraming blessings pa ang sayo ay darating hanggang wala kang ginagawang mali. Alam mo yan sa sarili mo, go lang ng go. Marami ka pang matutulungan at mapapasayang tao.